Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Ang unahan mo, Yuri. Maranatha sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang hapon ulit mga bata. Magandang hapon po. Bago kayo magsiupo, pag-iayos muna ang inyong mga upuan. Sa mga laki, may lipan ba? Wala po. Magaling. Sa mga babae naman? Wala po. Husay. Palakpakan niyo ang sarili dahil lahat kayo ay nandirito. Ngayon, bago tayo dadapos sa ating talakayin, mayroon muna akong inihanda mga kasunduan na dapat yung sundin sa loob ng silid-aralan. Ano ang inyong gagawin kapag ang guro ay nagsasalita dito sa harap? Ikaw, Jumay? Makinig po ng mabuti. Tama. Ano naman ang inyong gagawin kapag gusto kayong sumagot o may katanungan kayo? Rio? Itaas ang kanang kamay ko. Tama. At ano naman yung gagawin kapag ang guro ay may binigay aktibidad? Jumay? Makihaw po. Tama. So, pakiulit nga kung ano ang ating sunduan sa loob ng silid-aralan. Sweet? Una ay makinig ng mabuti at itaas ang kanyang kamay sa makikilaho. Magaling. Palakpakan niyo ang inyong sarili. Ngayon, kailangan po ng tatlong mag-aaral na punta dito sa harap at idikit ang larawan na ikinanda ko. At Jose, Rio, at Lumay. Pakibasa nga mga bata kung ano ang kanilang idikit na mga larawan. Kaugalian. Pangalawa, Paniniwala. pangatlo, Tradisyon. sino pa ang gustong pumunta dito sa harap at magdidikit ng ibang larawan? Okay, Jumay, Rio, Crisan, Sweet, at Albert. Okay, ang pagmamano ay ito ay nabibilang sa Kaugalian. dahil ito ay pagpapakita ng pagrespeto sa nakakatanda sa atin. At ito naman yung bayanihan. Ito ay napabilang sa tradisyon dahil pinakita nila ang kanilang pagtutulungan. At ito naman ang paghaharana, ito ay napabilang din sa tradisyon. Sana wala na. Ano nga ang
Ano nga sa palagay niyo ang harana? Pisan? Ito ay ang panliligaw noon. Noong unang panahon sa babae at lalaki. Magaling. Bigyan niyo ng 5 bagsak si Pisan. May alam ba kayo na ano na ang kaibahan sa pagpanligaw noon at ngayon? Rio? Ang maliligaw noon ay gumagamit ng mga gitara at mga gamitan na pangtugtog at ang pagliligaw naman ngayon ay gamit ang teknolohiya or yun lang. Sino ang makapagbigay ng isang awit o isa'y makatag o kanta sa bagong pamahagi sa pagpahuyap karon? Ikaw dyan, Mike. Isa ko po na kanta. Kaya tanggapin. Wala. Okay, sa pagpanligaw ngayon, sana yung mga like sa kurang kay magharana. Then karon, cellphone na gamito, di ba? Kung sa'yo kantahan yung naibawa na pinagin sa cellphone. Harana sa pagpiniligan. Bigyan nyo ng 5 bagsak ng tumay. Napayain nga Bisaya nga kanta na nakuhan sa una, harana, karon na Bisaya nga kanta. Aning kanta ang isang pala. Lahi na karon ang panahon sa kaniadtong panahon kay sa una kong manguyag ka kinahanglan pa mabisita karong panahon na kay hatik na cellphone ay gamiton ug ikaw sa imong uyab sugton sa sumpay. Sa cellphone na lang. Okay. Bago tayo dapat sa ating talakayan, ano ba sa palagay niyo ang tatalakayan natin ngayong hapon? Rio. Ang tatalakay natin ngayon tungkol sa kultura mo, magkaiba at pagkapareho. Tungpa, bigyan natin ng 5 bagsak si Rio. Ang tatalakayan natin sa hapon ito ay tungkol sa kultura mo, magkaiba o magkapareho. Ito na nabibilang na dito yung mga kaugalian, tradisyon at paniniwala. Sino ang gustong pumasa sa kaugalian? Christine? Sa ugalian, ang inahasahang pag-ugali ng pangkat ng tao, halimbawa, pagmamano at paghalik sa tuwing aalis at darating, paggamit ng po at opo. Magaling. Sa paniniwala naman, sino gustong pumasa? Jose? Paniniwala, ibang mga ideya, pananaw at salubay ng grupo o lipunan. Halimbawa, naniniwala may dating at sila kapag nakalaglag ng biglang hawang kumakain na nakakita na nagitin na po sa habang ikaw ay naglalakad at hindi ka nakukuloy dahil labas na mga nangyari. Okay, sa paniniwala, marami tayong paniniwala na nakabase sa mga sinaunang tao na sinusunod naman natin sa ngayon. Katulad nitong paniniwala na may darating na bisita kapag nalaglag ang tinidor habang ikaw ay kumakain. Sa tradisyon naman, sino gustong pumasa? Sweet? Tradition. Ito ay tumutukoy sa mga gawain tulad ng ritual at pagdiriyo. At ang halimbawa ay pagsisimba tuwing simbang gabi. Tama.
Sa tradisyon, ito ay tumutukoy sa mga gawain tulad ng ritual at pagdiriwang. Halimbawa nito ay pagsisimba tuwing simbang gabi. Sino naman gustong umasa sa pagkakapareho o pagkakaiba ng kultura ng mga rehiyon? Unfair. May pagkakapareho at pagkakaiba sa kultura ng isang lugar o lalawigan sa kultura ng ibang saratid na lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. Pagkakapareho ng mga kultura. Karaniwang ang mga kagalian ay magkakapareho sa NCR at Calabarzon. Dahilan ng dalawang rehiyon ay pangkaraniwan ng mamamayan ay Tagalog. Pagkapareho din ang kanilang paniniwala dahil karamihan sa NCR at Calabarzon ay mga Katoliko. Tama. Ang pagkakapareho o pagkakaiba ng kultura ng mga rehiyon, may pagkakapareho at pagkakaiba sa kultura ng isang lugar o lalawigan sa kultura ng ibang karatig na lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. Pagkakapareho ng mga kultura. Karaniwang ang mga kaugalian ay nakakapareho sa NCR at Calabarzon. Dahil ang dalawang rehiyon ay pangkaraniwan ng mamamayan ay Tagalog. Magkakapareho din ang kanilang paniniwala dahil karamihan sa NCR at Calabarzon ay mga Katoliko. Ngayon, ano nga ulit ang tradisyon? Rio? Ang tradisyon, ito tumutukoy sa mga gawain tulad ng ritual o pagdiriwang. Tama. Ngayon, dahil alam niyo na tungkol sa kultura mo, makaiba at magkapaliho, kumuha kayo ng tapat na papel at sagutan niyo ito. Basahin ng sabay-sabay ang panuto. Tungkulin sa mga sumusunod na kahayag kung ito ay kaugalian, tradisyon o paniniwala. Simula, kaya bigyan kayo na tumasunod. Justin, ano ba yun? Diduka ninyo. Tapos na ba kayo mga bata? Baba, Tapos na kayo, pag-ibasa ng papel, ito sa So ano nga ang sinalakay natin sa hapon to? Rio? tungkol sa kultura ko, kultura mo, magkaiba, magkapareho. Ano naman ang tatlong napabilang dito? Isan? Ang tatlong na pagbilang dito ay ang kaugalian, paniniwala at tradisyon. Okay. Dahil alam niyo na, dahil naalala niyo pa ang ating pinalakay, magkaroon tayo ng pagkatang suwain. Bibilang ha? Isa, dalawa, Isa, dalawa. Okay, dito ang isa at ito naman ang pangalawa.
Bago kayo magsimula, ibasa muna ang ating pamantayan. Pamantayan. Mapunto sa bigay ang buong husay ang hindi niyang paksa sa pagkatang gawain. At ang putos na kaunting kakulangan sa nilalaman sa pagkatang gawain. Isang putos, maraming kakulangan sa nilalaman sa pagkatang gawain. Resitasyon. Limang puntos na ibigay ng buong husay at balikain na iulat at ipaliwanag ang pagkatang gawain. At tatlong puntos na iulat at naipaliwanag ang pagkatang gawain. Isang puntos, hindi gaano na ipaliwanag ang pagkatang gawain. Operasyon. Limang puntos na ipamalas ng buong libro ang pagkakalsa at paggawa ng pagkatang gawain. Tatlong puntos, kung maipamalas ng halos ng libro ang pagkakaisa at paggawa ng pagkatang gawain. Isang putos, maipamalas ang pagkakaisa ng ilang libro sa paggawa ng pagkatang gawain. Okay, yung gagawin ay ibasa sabay-sabay sa panuto. Isulat ang pagkakapareho o pagkakaiba ng kultura ng sariling lalawigan at ibang lalawigan. Gamitin ang mga gabay na tanong. Sa unang pangkat ay ito sa number 1. Sa pangalawa, ito naman sa pangalawang bilang. Ito yung dito. Bigyan ko lang kayo ng 5 minuto at pagkatapos ay ipipresentahan nyo dito sa harap.
Tapos na ba kayo mga bata? Dalawang minuto na lang po. Meron tayo narinig natin na alam mo yung tayo sa kalitan. Okay, pagdikit ang inyong mga gawain dito sa Okay, ang unang pangkat, Ito ang mga nagsasalita. Unang tanong ay ano ang pagkakatulad ng kultura ng sariling lalawigan sa ibang maraming lalawigan? Ang aming sagot ay ang pagkakatulad ng ating sariling lalawigan ay parehas natin binibigyan ng importansya at respeto ang ating kultura. Sa pangalawang tanong naman ay ano ang pagkakaiba ng kulturang sariling lalawigan sa ibang maraming lalawigan? Ang aming sagot ay ang pagkakaiba ng ating kultura sa ibang lalawigan ay mahilig tayo pag may sarili tayong paniniwala natin ating sampo. bigyan natin ng 5 bagsak ang unang pangkat. Pangalawang pangkat naman. Ang pangalawang pangkat ay ano ang magkakaiba ng kultura sa sariling lalawigan at sa karate sa lalawigan? Ang magkakaiba ng kultura namin ay ibang lugar na kumanaw kami sa mga panganda sa ibang lalawigan ay yung iba ay kanila ay hindi kumanaw. Yung lang po at maraming Bigyan natin ng 5 bagsak ang pangalawang pangkat. Sa unang pangkat, sa ilalaman, bigyan ko lang ng 3 puntos ang unang pangkat dahil sabi ko ay ang sagutan ang unang bilang lang. Sa presentasyon naman, bigyan ko ng 5 puntos. Sa operasyon, 5 puntos din. Ang unang pangkat ay tatanggap ng 13 puntos. Sa pangalawang pangkat naman, sa ilalaman, bigyan ko ng 5 puntos. Sa presentasyon, bigyan ko rin ng 5 puntos. Sa operasyon, bigyan ko rin ng 5 puntos. Ang kabuuan ay 15 puntos. Walang pakay ang sarili. At ngayon, dito na tayo sa pagtataya. Pakibasa nga sa palulong na. Sabay-sabay. Iguhin ang puso. Sa puso ng salong ng apoy. Ay,
Isang tapat na Bakit? puso. Ang puso ko. Tapos na ba kayo mga bata? Sagutan natin sa unang bilang. Sinong gustong bumasa? Rio? Pagdiriwang ng Paskos at Bagong Taon. Ano ang sagot mo? Bugis pusot ko. Tama. Sa pangalawa naman, Jumay. Mabuting patanggap sa bisita. Sabi ba? Ang puso ko. Tama. Sa pangatlo naman, okay. May natatanging sayawan ng kaway. Pagkat natatanging pagkakaiba. Tama. Sa pangapat naman, unfair. Puri ng paghanda ng pagkain. Bugis na tulog. Tama. At sa panglima, Bisan. Pagdiriwang ng religious festival, bukit at tulog. Sino ba ang nakakuha ng kakuhaan ay 5 puntos? Kami ko. Wow, very good. Tumayo po ang lahat dahil kayo ay nakakuha ng 5 puntos. Alam niyo ba ang, siguro alam niyo na yung pagmamahal na palakpak, di ba? O, ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uy. 1, 2, 3. Uy. 1, 2, 3. Uy. 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 Sige. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Uy. 1, 2, 3. Uy. 1, 2, 3. Uy. 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 Magsiupo na nga. Uy. Uy na uy. At sa inyong pagkakamali, pakibasa nga, sabay-sabay. Magsaliksik ng kasuotan ng mga sinaunang tao. Ako. At yun lang po mga bata. Maraming salamat.